God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam ninyo, ang ating Panginoon ay eksperto sa pagkukwento. Siguro mas magaling pa sa ating mga teachers, no? Kasi noon, ang pagkukwento ay isang larangan, no? Pag magaling kang magkwento, nakapaligid sa iyo ang apo mo, no? Ngayon, iba, kapag wala kang pera, hindi nakapaligid ang apo sa iyo. Okay? So, noon, pag magaling kang magkwento, yung mga bata, pati mga tao, tuwang-tuwa sa iyo. Kaya gusto ng mga tao noon ay tumanda sila sapagkat sila ay tagapagkwento ng mga pinagdaanan nilang buhay na magaganda at yung mga hirap na pinagdaanan nila kanilang ikinukwento. Ang tawag dito sa kwento ni Jesus na ang kwento ni Jesus ay makamundong kwento. Makamundo, kwentong pangmundo lang naman diba? Tungkol sa magsasaka, tungkol sa mga gawain, tungkol sa kayamanan, tungkol sa perlas, sa pangmundo yan. Pero may kahulugan na panlangit. Ganon ang talinghaga, okay? Ganon ang kwento ng ating Panginoon. Huwag mo nang isipin kung totoo o hindi, basta ang importante, ito ay nagbibigay ng kahulugang makalangit na hindi mo naiintindihan. Sa pamamagitan lang ng kwento mo maiintindihan ang makalangit na gustong ipaabot sa iyo ng Panginoon. Dalawang klase ang tinatawag na kwentong ito na talinghaga. Unang talinghaga ay yung tinatawag na window parable. Ano yung window parable? Ito yung mga kwento na para kang nakadungaw sa bintana. Yon. Kwento na nakadungaw ka sa bintana. Parang tinatanaw mo ang langit. Yan. No? Parang nagsasabi sa iyo na kapag nakinig ka ng kwentong ito, ay i-describe nito ang Panginoon. Ayan. Tuturuan ka kung sino ang Diyos. Ano ang kanyang mga katangian at ano ang langit at ano ang kaharian ng Diyos. Katulad halimbawa ng prodigal son, di ba? Ang prodigal son ay window parable kasi sinasalamin nito. Parang tinitignan mo ang kabaitan ng Diyos. Siya ay maawain, siya ay mapagbigay, di ba? So, siya ay mapagmahal na Diyos, di ba? Yung nawawalang tupa, di ba? Parang idinidescribe sa iyo, ang Diyos ay mapagpatawad, hinahanap ang kanyang mga anak, mga tupang nawawala kahit nagwawala na, nagkakasala, hinahanap pa rin ng Diyos. Ay, tingnan niyo yung window parable, ibig sabihin, dinidescribe nito ang Diyos kung sino siya. And then, yung tinatawag na mirror parable, ibig sabihin nun, ang salaming talinghaga. Ayan, ang salaming kwento. Ito naman, parang nananalamin ka. Pag nagkukwento si Jesus, para mong nakikita ang sarili mo. Ayan, katulad ng talinghaga ngayon, di ba? Ang talinghaga ngayon ay ang ubasan. Ayan, di ba? Dalawa ang kanyang title. Ang ubasan at ang kasama. Kasama yung tenant, okay? Kasama, companion. Pero kasama, ibig sabihin yan ay napakasamang tao. Di ba? Kaya tatlong ang ibig sabihin ng
kasama, kasama, di ba? So, ayun, ang talinghaga ngayon ng Panginoon ay sumasalamin sa iyo. Ikaw ang tinutukoy niya. Ito ang kwento ng iyong buhay, ang kwento ng iyong pagkatao. Kaya kung mapapansin mo rito, sa unang pagbasa, isang talinghaga ng Diyos Ama na ipinahatid kay Propeta Isaías. Ayan ha. Una, sabing ganon, ito ay tungkol sa ubasan, sa taniman ng ubas. Mapapansin nyo rito, nagkukwento siya. Ako ay aawit, sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Tayo na may kwento ng Diyos, no? Pinaabot kay Propeta Isaías. Mayroong ubasan, ang sinta kong mutya. Ayan, ang mutya, ang Diyos, ha? Mayroong ubasan, ang mutya. Mutya, nagmamahal. Di ba? Pag mutya ka, maganda ka, mabuti ka. Ang Diyos parang babae, no? So, tingnan mo, sinasabi niya, nakaukit ka sa aking puso. Nakaukit ka sa aking kamay. Hindi mabubura ang iyong pangalan. Diba? So, parang babae. Kaya nga, tinawag lang siyang ama namin kasi ang mga Israelita ay patriarkal. Makapangyarihan ang ama nung panahon na yon. Kapag tatay ka, ikaw ang nasusunod. Kaya parang sinalamin nila na ang Diyos ay isang ama. Pero para siyang nanay, hindi ba? Mutya ang tawag ni Isaias. Mabait, mayumi, marahan, dahan-dahang magalit, parang nanay, di ba? Inaasikaso ang kanyang bahay, di ba? Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Tingnan mo, ang ganda ng ang ganda ng description kung paano niya dinidescribe ang mundo, dinidescribe ang Pilipinas, dinidescribe dapat ang iyong pamilya, di ba? Hinukayan niya't inalisan ng bato sa katinamnan ang nasabing dako. Matyaga ang Diyos na ito, matyaga ang may-ari ng lupa, mga piling puno ng mabuting ubas. Ayan, pinili niya pa yung talagang ilalagay niyang ubas na itatanim. Siguro ikaw yun, di ba? Kaya salamin salamin. Pinili ka niya. Yan. Pinili ka niya. Hindi ka basta-basta. No? So, pinili ka niya. Itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan. Nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Lahat ipinrepair niya. Ang daigdig ay inihanda niya. May tubig, may ulan, may lupa, may paunong kahoy, may hayop. Lahat ng ikabubuhay ay nandiyan na. Pagkatapos nito'y naghintay siya ng kanyang tanim na magsipamunga. Ngunit nabigla siya. Ano ito? Ay nakakabigla. Parang nabigla rin ng Diyos, ano? Ang Diyos hindi nabibigla. Tandaan niyo yan, Diyos siya. Pero sinabi niya sa ugali ng tao, ano ito? Kung ikaw ang nagtanim, apakaganda ng tanim mo. Diba? Ginawa mo na ang lahat. Pinatabaan mo na. Pero nung lumabas,
Yan ang gustong sabi ng Panginoon. Ngunit ano ito? Tandaan ninyo, ang Diyos hindi nagugulat. Diyos siya. Si Jesus maaaring magulat kasi naging tao siya. Pero ang God the Father, ang tinutukoy dito, no? Hindi siya nagugulat. Pero yung salitang gulat, ano itong lumabas? Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, ano ito? Ha? Ano ito? Ito yung naging bunga. Di ba? Ito yung naging bunga. Anong klaseng anak ito? Anong klaseng tatay ito? Anong klaseng nanay ito? Anong klaseng leader ito? Anong klaseng politiko ito? Anong klaseng pari ito? Miski yung pari. Di ba? Nilagay ko siya sa kumbento, nilagay ko siya sa seminaryo, inaralan ko siya ng inaralan. Abay, bakit naging masamang pari? Tignan ninyo, meron talagang bungang masama. Diba? Sabing ganon. Ngunit ano ito, pagdating ng araw, ang kanyang inani o napitas ay ubas na ligaw. Ubas na ligaw. Ano yung ubas na ligaw? Mapakla, maasim, di ba? Punggok na ubas. Nakakita na ba kayo ng ubas na punggok? Ang bunga, ganyang kalalaki dapat ang ubas, pero parang naging bignay. Naging bignay. Ibig sabihin, ang liit-liit na maasim. Kaya yung bignay, ibig sabihin yung maliit na prutas na maasim, minsan mapakla, no? Nangangagat sa dila. Ayan, ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, ang tinutukoy ang taga-Jerusalem, ha? At gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming Diyos. Hatulan mo ako, hatulan mo kami. Kayo halimbawa ang taga-Jerusalem, tinatanong kayo ng Diyos, hatulan mo kami ng ubas na yon. Kayo yun. Hatulan mo kami. Ako na nagtanim, nag-ayos. Ikaw ang ubas, Jerusalem. Ikaw ang humatol sa ating dalawa. Ayan ang gustong sabihin ng Panginoon. Ano kaya ang hatol mo? Diba, ang hatol mo, ay pababayaan ko na yan. Walang kwenta ang ubas na yan. Walang kwenta ang halaman na yan. Diba? Magmula ngayon, tatanggalin ko na ang ibang halaman na pumuprotekta sa kanila. Magmula ngayon, patutubuan ko na ng damo ang ubasan na ito. Magmula ngayon, ang mga bakod nito ay pababayaan ko ng guho at lulusubin na sila ng mga hayop na maiilak. Tingnan niyo ang Panginoon, pwede niyang gawin yun sa atin eh. Kung masamang ubas ka na eh, wala ka ng halimbawa na mabuti. Hindi ka na mabuti. Anong aasahan mo sa Panginoon? Poprotektahan ka pa ba niya? Tutulungan ka pa ba niya? Isa ka ng masama, isa na tayong masama. Sabi nga nun, humatol ka. Ginawa ko na ang lahat ako bilang Diyos. Ikaw, bayan, ikaw, hatulan mo ang iyong sarili. Ang hatol ko ay ito. Pero mo yan. Di ba? Hindi. Kaya masama yung loob ng Panginoon eh. Siya nangyayari minsan.
sa ating bansa. Mapapansin mo, doon sa ubasan na talinghaga ni Jesus, dalawa ang title, ubasan at kasama. Dito sa unang pagbasa, ubasan lang, no, ubasan. So ibig sabihin, tayo yon. We are all tenants. Lahat tayo ay kasama, di ba? Ikaw ay magbibigay ng bunga mo na maganda. Inaasahan ng Diyos ang iyong bunga. Inaasahan ng Panginoon ang iyong magandang pagkatao, magandang ganti sa Kanya. Pero dito kay Jesus, isinama niya yung kasama. Yung kasama yung namamahala. Maaari, sino yung namamahala? Di ba? Yun yung namamahala ng lupa, tapos nagbibigay na lamang ng upa at ng kanyang kaparte ng may-ari, buwan-buwan o taon-taon. Dito kasama yung kasama eh. Ano yung kasama dito? Tinutukoy yung mga namamahala, maring tatay, maring lingkod sa pamayanan ng Kristiyano, mga pari, maaaring mga boss, mga namamahala ng mga may-ari ng mga pabrika, maaaring mga politiko, mga nasa barangay. Lahat dito ay pinupunto ng Panginoon. Ikaw ito, manalamin ka. Ikaw ito. Kaya kung mapapansin mo dito, nagpadala ang Panginoon doon sa kanyang ubasan ng mga kukuha ng kanyang kaparte. Pinadala niya yung mabubuti niyang alipin. Ibig sabihin yung mga propeta, pinadala niya ang iba pang mga tao, ginulpi, binugbog, kinaladkad. And then, pinadala niya yung kanyang mga apostoles. Ganun din, binugbog, pinatay. Sa kauli-hulihan, sinabi niya, ipadadala ko ang aking anak at tiyak igagalang ito at pakikinggan. Pero anong ginawa? Pinagselosan ang anak, ito ang tagapagmana, agawin natin ang mana, patayin natin ang tagapagmana. Tingnan ninyo, yung ugali ng tao, di ba? Yung ugali niya, yung attitude niya, self-centered, nakatingin lang siya sa kanyang sarili, yung self-entitlement, ako lang yung dapat makinabang, ako lang yung magaling, ako lang yung may karapatan. Parang ganito tayo, no? Ayan, parang ganito tayo. Ngayon, malapit na naman ang election, di ba? Makita natin, mababait yung mga kakandidato. Sana hindi mawala ang kanilang kabaitan, no? Minsan nawawala ng bait sila kapag nasa itaas na sila, no? Nawawala yung kanilang kabutihan. Sana hindi ganon ang mangyari, di ba? Nakita mo yung mga inelect natin sa gobyerno, lapit ng lapit sa iyo. Ang babait nila, dalaw ng dalaw. Pero bandang huli, pag nasa itaas na, ano nang ginagawa? Nakaw na ng nakaw. Di ba? Kinakalimutan na yung mga ipinangako nila. Kaya dito tinasabi rito yung mga tenant, yung mga namamahala. Kung ako ay paring naging abusado, naku po, nakakatakot naman sa harapan ng Diyos kung ako'y magiging abusadong pare.
Pwede akong mag-abuso. Pero dapat may takot tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tatanggalin ko na sa iyo yan. Aalisin ko na yan sa iyo. Ipalalapa kita sa mga asong gubat. No? Ipawawasak ko ang mga pader na itinayo ko para sa iyo, para ikaw ay protektahan. Yan ang sabi ng Panginoon. Kapag hindi mo pinag-igi ang iyong pamumuno o pamamahala sa sangkatauhan. At saka, mapansin nyo rito, sabi niya, akin ang ubasan, akong nagtanim dyan, akong naghanda dyan, akong gumawa yan, sa Diyos yan, sa Diyos ang iyong pamilya, sa Diyos ang iyong pamayanan, sa Diyos ang iyong simbahan, sa Diyos ang pamahalaan, sa Diyos ang mundong ito, hindi to iyo. Aalis ka sa daigdig na ito na wala kang madadala. Sa Diyos ito, tandaan mo, nandiyan ka lang para pamahalaan, ilapit ang tao sa Diyos, di ba? Ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. Yan ang tandaan natin. Ngayon nga, ang sakit sa loob. Yung mga inilagay mo dyan, makita mo sa DepEd, pinaalis na ang krusipiho. Hindi na pwedeng magsalita tungkol sa Diyos. Hindi na pwedeng magsalita tungkol sa reliyon. Anong klaseng tao to? Kanya ba yan? Kanya ba yan? Kanya ba ang gobyerno? Kanya ba ang tao? Tapos gagawa ka ng batas. Ang batas sa Constitution, dapat ituro ang salita ng Diyos. Itulo ang pananampalataya. Tapos gagawa ka ng batas. Wala ng krusipiho. Wala ng mga images sa loob ng kwarto. Wala nang tungkol sa magsasalita sa Diyos. Tungkol na lang sa kabutihang asal, mag-ibigan kayo, maging masipag kayo. Inalis mo na ang Diyos. Anong gaganti ng Diyos sa atin? Mga walang kwentang anak. Di ba? O ikaw, isang tatay, hindi mo dinadala ang Diyos sa iyong pamilya, alisin mo ang Diyos. Ano mangyayari sa iyong anak? Nung pang nakaraang gobyerno, minumura ang Diyos. Di ba? Minumura ang simbahan. Kaya kung mag-e-elect tayo, yung pamantayan na laging sinasabi ng simbahan, maka-Diyos, may takot sa Diyos. Pangalawa, mapagmahal sa bayan. Pangatlo, may mabuting pagkatao. Yun po ang sinasabi sa atin, hindi politika. Sa ating mga Katoliko, hindi politika tayo dahil tayo bumoboto. Hindi dahil sa konsensya. Nakikita ko itong taong ito ay mabuting tao. Ito ang aking iboboto. Hindi kung sino ang nakararami, kung sino ang nag-utos. Tayo ay bumuboto base sa konsensya. Malapit na ang eleksyon, bumoto kayo base sa konsensya. Yun po yun. Kasi may pananagutan din tayo. Tayong lahat ay tenant. Tenant. Tingnan ninyo yung mga nandiyan dyan. Isa-isahin ninyo. Ito bang tatakbo na kapitan ay mabuting tao? Palatulong sa komunidad. Ito bang kapitan na ito ngayon? Ito bang kapitan na tatakbo? Ito bang mga kagawad? May takot sa Diyos. Isusulong ang makadiyos na mga gawain. Diba?
Masipag ba ito? Marangal ba itong taong ito? Hindi ba ito magnanakaw? Isa lang ba ang asawa nito? Di ba? Ang ilalagay mo sa ubasan ay ang mga taong kati-katiwala. Yun po yun. Kaya, ito lang ay pauna ko sa inyo, ha? Malapit na tayong mag-eleksyon. Isipin nyo naman ang inyong bayan. Okay? Bumoto kayo batay sa inyong konsensya. Kaya nga, tatanungin ng Diyos sa atin, mapakla ba ito? Mapait ba ito? Maasim ba ito? Kung ikaw ay nagpapabayad, kung ikaw ay masamang tao na bumuboto, ikaw ay mapakla, ikaw ay mapait, ikaw ay maasim. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palihin sa Diyos habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon, kami iyong pinagkatiwalaan, hindi lamang ang mga leaders ng simbahan at ng pamahalaan, kundi lahat kami ay iyong kasama. Lahat kami, pagkatapos ng aming buhay, ay magbibigay sa iyo ng aming mga ginawa. Isusulit namin sa iyo lahat. Sana, Panginoon, tawaan mo kami, kahabagan mo kami sa aming mga nagagawa, sa aming mga pagsusulit na gagawin. Huwag sanang ikaw ang maging tagahatol namin, kundi tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo kami sa daigdig na itong katulad ng iyong sinasabi sa banal na Biblia. Ginawa mo ang lahat para kami mapabuti. Panginoon, ang dami namin ding mga suliranin, mga problema. Gawin mo, Panginoon, ang iyong tulong. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pabayaan. Huwag mo kaming ipalapa sa masasamang hayop. Huwag mo kaming pabayaang nakabuyangyang at walang bakod, walang proteksyon. Protektahan mo kami ng iyong banal na dugo. Protektahan mo ang aming pamilya. At inihiling namin, tulungan mo kami sa aming mga suliranin at sa aming pangarap. Panginoon, ang daming may sakit ngayon, ng mga matatanda, pinagdarasal namin ang mga
may karamdaman na nagpapadasal palagi. Panginoon, yung mga pinuntahan naming mga may sakit, Panginoon, hawakan mo sila, tulungan mo sila. At pati ang mga nasa hospital, Panginoon, tulungan mo sila. At kaming mga may karamdaman, inihingi namin ng tulong ang aming kagalingan. Salamat po, Panginoon. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng aming hiniling ay inihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.